Hindi ba po tiyak kung gaano katagal maninirahan sa tent city sa Pasay ang mga pamilyang lumikas dahil sa hagupit ng bagyong Yolanda. Pero ang DSWD o Department of Social Welfare and Development nangakong tutulong sa mga residenteng gusto nang bumalik sa kanilang mga probinsya. May report si Marisol Abduraman. Matapos sumailalim sa stress at emotional debriefing, kanya-kanya nang uwi sa kanilang mga kamag-anak ang mga biktima ng bagyong Yolanda mula sa iba't ibang lugar sa Leyte. Pero ang ilang pamilya, kung hindi sa Jose Fabella Center sa Mandaluyong City, dito sa Tent City sa Pasay City ang tuloy. Wala kasi silang mapupuntahan. Ang mag-asawang ito, tangan ang kanilang 6 na anak. Wala raw natira sa kanilang bahay. Pero kahit libre lahat dito sa Tent City, gusto pa rin ni Jocelyn Rodelia ang tumira sa sariling bahay. Iba talaga yung may bahay ka. Kasi yung may bahay ka, yung magsisilig-silig ka, maglilimpyo ka, maglalaba-laba ka. Ang mga bata, sikasuhin mo. Ang mga musmus namang ito, iniwan daw muna ng kanilang ama na naghahanap ng trabaho. Okay lang. Mas okay kayo dito? Oo. Bakit? Dahil maraming pagkain. Wala na pagkain. Doon wala pang pagkain. Magugutom kami doon. 100 pamilya ang kasya dito sa Tent City. May pagkain at tulong medikal sa mga nangangailangan. May mga libangan din para sa mga bata. Meron ding lactation center para sa mga nanay na nagpapasuso. Sa ngayon, mahigit 2,000 pamilya na naapektado ng bagyong Yolanda ang lumikas mula sa Leyte. Karamihan sa kanila ay pansamantalang nakikitira sa kanilang mga kamag-anak dito sa Metro Manila o di kaya sa ibang lugar. Pero meron din namang ilan na walang mapupuntahan. Kaya sa mga temporary shelter na muna sila nanululuyan, tulad na lamang dito sa Tent City. At kung hanggang kailan sila mananatili rito, yan ang hindi pa masabi sa ngayon. Target ng social welfare na bigyan sila ng livelihood. Assess muna natin kung ano ang skills, kung ano ang gusto nilang mga survivors na gusto nilang para maging maabala naman sila. Imomonitor rin daw sila ng DSWD at ng lokal na pamahalaan para hindi humantong sa kalsada. They might end up in streets, no? So gusto po natin kung sakali ma-facilitate din kung employable sila, mabigyan din sila ng hanapbuhay. Tutulungan din daw ang mga gusto at handa nang bumalik sa probinsya. Marisol Abduraman, GMA News.